Totoo kaya ito? Ayan guys, tingnan nyo guys. Tingnan nyo yan. Sabi dito, sa inyong palagay, sino sa mga sumusunod ang may mga malalaking pananagutan o may pinakamalaking pananagutan o pinaka-responsable sa mga katiwalian sa flood control project ng pamahalaan? Ang nangunguna ay si PBBM, 31%. Sunod, mga opisyal ng ahensya tulad ng DPWH at DBM, 31%. Sunod ay mga kontraktor, Diskaya Couple, 28%. Next, ex-House Speaker Martin Romualdez, 23%. Resign Congressman Zaldico, 21%. Mga kongresista at senador ay 11%. So galing po ang source na ito sa Numero Research. So legit. Itong result, hindi naman to lahat ay sumagot. Mga piling lang to respondent. Ganun pa man, malaking pa rin si PBBM. Malaki ang kanyang percentage na siya ang pinaka dapat managot nitong katiwalian sa flood control. So yun po. At dito guys sa ating bansa, dyan sa Pilipinas, palabo na ng palabo ang mga hustisya ng mga salanta ng pagbaha kasi yung ICI ilang buwan na simula nung itinayo ito. Instead na lumago ang kanilang opisina, naglalagasan kasi Magalong umalis. Ngayon naman ito si Singson umalis. Ang ICI na dapat siyang magiging katuwang sana sa pag-imbestiga ng mga flood control anomaly ay dead na. Kumbaga sabi nga ng iba, condolence na. Dahil sabi nung nag-resign na si Singson ay ICI is already dead. Kalaki sana ng magagawa ng mga tao. Kasi andun na yun andun na talaga. Naumpisahan na ng mga Friday group. Dati sila palang nag-umpisa noon, yung mga EDSA Friday group. Tapos mga maisog rally na hindi rin nagtagumpay, hindi nagtagal. Do merong mga maisog pa rin ngayon, mga organized group, pero hindi na sila nag-perform ng mga rally-rally. Hanggang sa lumabas yung mga taga-Iglesia ni Cristo. Hindi ko sinasabing gaya-gaya sila kasi talaga naman pag sila ang nag-organize, may sarili silang rules, may sarili silang mga mechanics, may sarili silang mga palatuntunan na hindi mo kailangan maghanap ng kung anong kakulangan. Sabi nga doon sa mga nabasa ko kanina, nakaka-proud daw yung Iglesia ni Cristo kasi hindi daw nagsusulisit kapag nagra-rally. Samantala daw yung mga kaparian, kapag nag-organize ng rally, naglalabasan o sumisingaw yung kanilang mga issue na kesyo ito sila ay nagsusulisit. Yun naman ay galing lang sa mga hearsay. Pero syempre, di ba, walang sumingaw na uso kung wala itong pinagmulan. So, kung totoo yan, na meron talagang nagsusulisit ng mga kaparian, ay talagang may nangyayari. Okay, bago tayo magtuloy-tuloy doon sa sinabing ang Iglesia ni Cristo ay hindi nagsusulisit at ang mga pari sa Katoliko ay nagsusulisit sa kanilang mga pampondo para lumabas sa kalsada, i-flash report muna natin ito. Kasi meron credit grabbing na nangyayari ngayon. You know, di ba, ang nag-inauguration ngayon ay si PBBM. Pero ang nagpatayo nito ay panahon pa ni PRD. Siguro lang hindi natapos o may mga kaunting kulang kaya naituloy-tuloy ng build better more ni PBBM. Kaya siya ang nag-credit grab. Pero marami rin naglibasa ng
mga video na si BP Sara ay nagpasalamat sa donation galing sa China para dyan sa pagpatayo ng bridge, Bukana Bridge sa Davao City, na ngayon ay kiniklaim ng Marcos na siya ang may legacy yan niyan. So anyway, hindi yan ang issue, pero manood na lang kayo doon sa mga news. Balik tayo dito sa ating pinag-usapan, no? Kasi meron ako dito nabasa na ang Iglesia ni Cristo daw ay hindi talaga nagsusolicit. Kaya kinumpara sila sa ibang mga nagrarally ng mga relihiyon na kaya daw lumalabas sa kalsada dahil nga daw nagsusolicit. Ayan. So basahin ko na lang to ha, tapos bibigyan natin ng reaction. Kasi maganda ito para paalala sa mga ibang sekta at ibang relihiyon na hindi pa rin talaga kaya tapatan yung Iglesia ni Cristo kapag rally-rally ang pag-uusapan. Sa lahat ng bagay ha, hindi lang sa kanilang grupo na malaki sila, kundi sa kanilang pagsunod sa kanilang mga patakaran. Ito, ang post na ito ay galing kay National Rally for Peace. Tingnan natin yung kanyang followers kung ilan. 11K. At meron siyang logo na Rally for Transparency and Better Democracy from Iglesia ni Cristo. Meron din siyang flag dito ng Iglesia ni Cristo. So, Iglesia ni Cristo member yata ito. So, balik tayo. Balik tayo dito sa kanyang post. Ang sinabi niya dito ay pari ng simbahang Katoliko tumatanggap ng donasyon galing sa korupsyon. Simbahan ng Katoliko sa Bakawan, Romblon donated by Saldico at Curly Discaya. Tupad na tupad talaga sila ng cardinal sin ng Katoliko. Ang pangangatwiran noon ng isang cardinal na si Jaime Sin. Kung sakaling haharap sa akin ngayon si Satanas at bigyan ako ng pera, tatanggapin ko ito at ibibigay ko lahat sa mahihirap. Ito ay matalinghagang pahayag kahapon ng kanyang kabunyian ni Jaime Cardinal Sin mula sa salitang Saint John Bosco. Matapos na tahasang aminin na tumatanggap sila ng salapi mula sa kinikita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o pera mula sa PAGCOR. Inamin ni Sin, Kabayan, October 26, 2000, page 1. Ngayon, mga kaibigan naming Katoliko, sino ang totoong tumatanggap ng pera galing sa korap na politiko at contractor na di umano sangkot sa korupsyon? Kaya huwag ninyo ipahid sa INC ang inyong pagkasangkot sa mga taong tiwali sa politiko dahil sa dapat magkaroon ng accountability sa mga miyembro nito. Alam namin na lugar na yan ng mga INC ang taga-Romblon, kaya walang tago yan, malaking issue kinakaharap ng Katoliko. Well, so ito yon, Bachawan o Bakawan Chapel, Romblon, donated by Zaldico. So ito ay usaping ano ito, no? Usaping public fund, usaping, kasi syempre itong mga kinita ni Curly at saka ni Zaldico ay hindi naman lahat legal sa pamamagitan ng kanilang negosyo, kundi talagang may mga kulimbat. So ngayon, kung yung tinayo na yan na simbahan ay galing sa kulimbat na pera, talagang hindi nga talaga maganda. Hindi ko dito dinidipinsahan ang Iglesia ni Cristo kung Iglesia ni Cristo yung nag-post na yan. Sa akin dito, ang bibigyan ko ng punto ay yung pagtayo ng donated na church na yan. Kasi kung galing kay Zaldico yan at Curly Discaya, at alam naman natin na si Curly at saka si Zaldico ay nai-involve ngayon sa usaping kickbackan o itong mga pagkulimbat ng mga flood control project. So hindi nga talaga maganda pakinggan, at kung leader ka sa isang chapel at alam mo namang nakasalalay sa iyo yung comfort ng mga tao, kayo ang inaasahan na tutulong o
yung magbibigay ng emotional support sa mga tao, tapos ganyan tumatanggap sa kickback o galing sa legal na kita ng pera, talagang hindi talaga siya maganda. Bigyan natin ng benefit of the doubt ton yung mga taong nag-donate nito, sana maipaliwanag nila kung talagang totoo yung mga ano na yan, mga dinodonate nila mga simbahan ay galing sa mga kickbacks. Ayan, sinasabi noon ni PRD, corruption. Catholic Church is also worst. Dito sa Palestina, San Jose City, Nueva Ecija, kung hindi pa nag-donate si former Mayor Kokoy Salvador, wala pong simbahan na maitayo sa diocese. Pero may abolish sa kanila. Alam niyo, ito yung malungkot sa, actually, I am a pure Catholic, no? Ito yung malungkot sa mga Katoliko na leader. Kasi makita natin yung mga interior barangay, yung mga malayo na sa Kabiasnan. Grabe ang mga simbahan. Walang mga upuan, walang mga maayos na altar, abandonado yung mga gamit para sa simbahan. As in talagang nabubuhayan lang ng kulay ang simbahan sa malalayong lugar, yun sa mga far-flung. Kapag fiesta, kasi kapag fiesta merong mga sponsor o merong mga ermano-ermana na tinatawag, pero nakakalungkot no na hindi talaga siya inaasikaso. Ngayon may pagkukulang din diyan ang mga leader sa barangay kasi yung simbahan na yan dapat ang unang nagme-maintain ng simbahan o ng chapel para hindi lang fiesta nabubuhay yung kulay ay yung mga officials. Hindi talaga siya nag-i-improve. Ako nakailang dekada na ako dito sa Espanya at umuwi ako nung nakaraang 2 years ago, umuwi ako sa Pilipinas. And then pumunta ako dun sa aming barangay. As in talaga ko, ano yung inalisan ko noon. Ganun din ngayon. Mas lumala pa kasi yung mga upuan. Nung nagsimba ako, yung mismong natuka sa akin na upuan, nag-crack, bumigay siya kasi ilang kami umupo, parang 3. So nalungkot ako sa aking nakita na sitwasyon dahil more than 1 decade na ako abroad, pero ganun pa rin ang simbahan at parang ang lungkot. Hindi tulad ng mga taga-Iglesia ni Cristo, simbahan nila, kahit saang lugar, kahit nasa lupalop na ng mundo o lupalop na ng mga barangay, nananatili pa ring elegante yung kanilang mga maliliit na itinatayong lokal na tinatawag. Yun yung sign na wala talaga silang corruption. Hindi man masabi nating perfect sila pagdating sa handling of money. Pero at least mas naningingibabaw sa kanila yung mas marami silang naipapatayo ng mga simbahang magaganda. Napatunayan na nila eh. Kasi maliit man o malaki yung kanilang chapel, elegante pa rin tingnan yung kanilang mga lokal. Kahit dito sa Spain, hindi naman talaga ang istruktura ng kanilang lokal ay flat lang, as in parang apartment lang, pero maintain nila ang loob. Nasusunod yung interior decoration o interior arrangement o pattern, ano bang tawag nila dyan. Hindi man masunod yung bubong na kailangan mga pointed. Siyempre, hindi nila ito dito bansa ito ng mga Espanyol. Pero yung kanilang loob ay ganun din ang kanilang itsura sa mga malalaki nilang chapel o simbahan. Kaya hindi ko ikinahihiya ko minsan na bakit nga naman ang mga natin na mga Katoliko, ang mga maliliit na simbahan sa barangay ay parang hindi nag-i-improve. Bakit kaya? Nasaan ba ang pondo? Sana yan ang makita ng mga kapariang leader, hindi yung nakikisali sila sa mga rally na nangangaway sa gobyerno o nangangaway sa tunay na namumuno sa gobyerno. Dapat
mga pari sila, gumitna sila. Ang Iglesia ni Cristo, nakita nyo, ang mga politiko hindi pinapasalita sa stage para ma-maintain nila yung kanilang pagka-organize, yung orderly, properly organized rally. Hindi, kung meron man ini-issue noon dahil pinakita nila si Marcoleta, well, Marcoleta is their kapatid sa pananampalataya. At wala tayong magagawaan. Marcoleta was not explaining about politics. Siya ay naglabas ng kanyang hinaing doon sa mga nangyayari sa ating bansa. Anyway guys, malungkot man na tamaan tayo sa mga pamumuna ng ibang kapatid natin sa ibang pananampalataya, pero kailangan tanggapin dahil marami rin talaga tayong pagkukulang. At sana maging ito sa atin, lesson learned. So maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye for now and I'll see you again in the next video. Hirap po ako magsalita dahil alam niyo naman, napakahirap pala magka-braces, akala ko. Okay. Anyway, bye.